Hello people! It's another sourdough bread. First, we need 100 grams of active sourdough starter. Then, 360 grams ng water. Summer ngayon kaya no need to use warm water. Mix all together until milky and wala ng mga buo-buo. This time, nagmix ako ng whole wheat flour na 120 grams. And 380 grams ng all-purpose flour. Same amount pa din to ng flour nung mga nakaraan nating uploads. The same pa rin yung recipe. Ang kakaiba lang nito, mas marami yung whole wheat ngayon or nag-add ako ng whole wheat flour instead na 520 grams lahat ng white flour or all-purpose flour. Then yung salt dyan, 12 grams pa din, the same before. And then mix all together until magkaroon tayo ng shaggy dough. Cover for 1 hour and after 1 hour, magsimula tayo ng stretch and fold or coil folding method. Siguro pagka bread flour ang gamit ko and whole wheat flour ang gagamitin natin instead of white, siguro siguro maganda yung outcome. Kasi pagka ibupuro ko to na whole wheat, dense yung kanyang kinalabasan, hindi siya fluffy. Basta mabigat siya na dough. Kaya nagmimix tayo ng whole wheat and white dito para maganda yung kanyang outcome kahit na meron siyang whole wheat. Dito naman sa stretch and fold method, dito naman sa set na to, 4 set to and 30 minutes apart. Okay? So ang ginamit ko dyan ay slap and fold. Nag-slap and fold tayo, medyo dry yung ating mixture. Ito ay low hydration, kaya maganda talaga to pag beginners friendly. After ng first set ay pinarest natin ulit ng 30 minutes and then ito ay pangalawang set na to ng stretch and fold. Ang ginamit ko dyan ay coil folding. Nasa sa inyo na yan kung ano yung mag-work sa inyo. Stretch and fold or coil folding or slap and fold. Depende na yan sa inyong structure ng inyong dough. Kung masyadong watery, so mag-stretch and fold kayo or coil folding. And pinarest ulit natin yun ng 30 minutes and this is the third set ng ating stretch and fold after 30 minutes na rest. Plain muna yung gagawin natin ngayon kasi nangangapa pa ako dahil medyo marami tayong whole wheat na nilalagay. Usually, mag-add ako ng whole wheat dito mga 50 grams lang. And this time, medyo marami. Gusto ko lang ng mas healthy pa na sourdough. Pares ulit natin yun ng 30 minutes and then after 30 minutes, ito na yung last set or fourth set ng stretch and fold. After nito, ilagay natin yan sa bowl. Tapos, hayaan natin to ng mga 2 hours and a half or 3 hours. Depende sa temperature nyo dito kasi sobrang init. Usually, yung aking sourdough dito, 4 hours talaga yung fermentation or bulk fermentation. Kaso ngayon kasi sobrang init dito. Pagpapatayin namin yung aircon dito sa kusina, sobrang init. Kaya mga 2 hours lang talaga kailangan bantayan para hindi siya mag-overproof. So pinarest natin yon 2 hours lang to na rest. Tiningnan ko yung aking dough at mukhang okay na siya. Jiggly na siya and marami na siyang bubbles. Kaya clear yung gamit natin para makita natin kung marami na siyang bubbles. Tapos madali na siyang matanggal dyan sa bowl na yan. And pagkapahin natin yung dough, hindi na siya masyadong sticky. Nadala na talaga ako sa ilang beses na natin na nag-overproof yung ating dough. So after 2 hours ng bulk fermentation, i-final shape na natin to agad-agad. I-fold ko lang yan ng twice, tapos isi-sealed yung bawat gilid. Dito sa stage na to, importante din to para magkaroon siya ng magandang form sa loob, maganda yung kanyang mga holes, ganun. Kailangan tayong magkaroon ng dough na intact or meron siyang tension sa loob. So, kailangan natin siyang i-fold tapos ipupush, ganun. And yung gilid, ilalak natin para hindi siya bubuka pagka maluto. Yung pinakailalim niyan, yun yung magiging ibabaw natin paglagay natin sa baniton. Kasi bukas, i-flip over natin yan. So, yung ibabaw niyan, yun yung magiging ilalim bukas. Di ba nalito kayo? So, ito na yung time na mag-stitching tayo. Ito yung magiging ilalim or bottom ng ating bread bukas bago natin i-bake. So, nag-stitching tayo dyan para makatulong, para magkaroon ng tension sa loob. Nag-dash lang tayo ng flour dyan. And i-ferment natin yan sa loob ng refrigerator overnight. Pero, pwede naman talaga kung nagmamadali kayo, kung ayaw nyo mag-overnight, pwede naman yun bake right away. So, 8
dito, ito na yung kinabukasan, ito na yung kaninang umaga. Nag-preheat tayo ng oven dyan ng 475 degrees Fahrenheit. And nag-spray lang ako dyan ng water dahil open baking yung gagawin natin. So, walang takip yan, open baking. So, nag-score lang tayo dyan, long score. And then, nag-shape lang tayo dyan para maganda yung kanyang kinalabasan. Or ganda yung kanyang design. And binake ko yan 20 minutes na meron siyang water or steam. And after 20 minutes, tinanggal ko yung water. Tapos, binake ko ulit siya ng 25 minutes until ganito na yung itsura niya. After na bake, iba-cool down natin yan ng at least 1 hour or 1.5 hour. Completely cool down bago natin hiwain. O diba, grabe yung patience sa tinapay na to. Kasi kailangan natin yan siyang palamigin para hindi siya magiging gummy. Yun din yung isa sa tendency na maging gummy yung inyong dough or yung inyong sourdough bread pagka hiwain nyo agad-agad.